Hello, kamusta mga higala? It's winter again dito sa Montreal. Tingnan nyo naman yung bahay namin. Puno na ng snow. Yung sasakyan ko, lilinisin ko pa bago ako makarating ng trabaho. Tingnan nyo naman. Kaya medyo maaga-aga ngayon. Gakapal ang snow. At dahan-dahan tayong bababa dahil madulas. Sobrang kapal ng snow ngayon. Grabe. Hindi ko alam paano ko to tatanggalin yung mga snow ngayon. Ang Christmas tree. Sobrang kapal ng snow. Hi. Look. See. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano na ang itsura ng Canada dito pag winter, kasi nung summer green na green, ngayon white na white. So pupunta pa kayo ng Canada? Siyempre pupunta dahil nandito yung pera, di ba? Papunta na ako ng trabaho ngayon, ng school. Punta ko ng French class ko kasi mag-alas 9 na. Tika lang, basa ako.
Ay, napakadumi ng sasakyan pag winter dahil tingnan mo, basang basa ako ngayon. Katapos ko lang maglinis ng sasakyan dahil napakakapal ng snow. Hindi ka naman pwedeng bibiyahe ng dala-dala mo yung napakakapal na snow sa sasakyan mo, di ba? so ayun. At napakagastos sa gasolina pag ganitong winter dahil siyempre gigamit ka ng heater dito sa loob ng sasakyan mo. Kung hindi, maninigas ka talaga pag hindi ka gagamit ng heater. So grabe yung pahirap pag winter dito dahil kailangan mo magpala. Hindi pa ako magpala ngayon dahil late na ako sa trabaho, pero nagbayad na ako ng sa kapitbahay namin na magpala ng parking. At ayun, basta mahirap dito pag winter. Hindi lang pahirap kung gusto mong umalis, hindi ka makaalis dahil napakalamig talaga. So tara, samahan nyo muna akong bibiyahin na tayo. Lumalabo yung yung salamin ng sasakyan ko. Kailangan nating lakasan yung heater kasi di natin nakikita yung daanan. Lahat ng sasakyan, tingnan nyo naman, kung makikita nyo ay napaka puno ng snow. Oh lala. Buti na lang nakapagpalit na ako ng winter tire dahil alam nyo ba dito sa Canada ay merong summer tire at winter tire at obligado kang magpalit ng winter tire sa panahon ng winter dahil violation yon sa pag makita ka ng pulis na hindi ka naka winter tire, violation yon at pagmumultahin ka ng pagkamahal-mahal. Kaya ayun,
nakapagpalit na ako, gastos na naman. Talagang dito puro gastos, kaya pag nandito ka, kaya todo tipid talaga. Hindi yung iniisip nila pag nandito ka na sa Canada ay pera. Hindi, may pera dito sa Canada, pero talagang gagastos ka din ng ng napakarami para tulad nito, winter. Dami mong paggagastusan, heater, yung electric bill namin ay napakalaki pag siyempre gagamit ka ng heater, hindi ba, sa bahay. At talagang pag winter ay tumataas yung triple or quad, maging 4 times pa nga pag winter, dahil lahat ng rooms ay gumagamit ng heater. So ayun, yun lang naman ang gastusin dito, na major na gastusin talaga yung heater. Pag may sasakyan ka naman, gasolina naman, dahil ang gas pag may sasakyan ka ay napakamahal din, kasi gagamit ka ng heater siyempre sa sasakyan mo. Dito tulad ngayon, naka heater ako, hindi ka pwedeng hindi mag heater dahil maninigas ka talaga. So sige na, mamaya na naman dahil nagdadrive ako. (8:55) na, so nandito na ako, kakarating ko lang sa aking first French class ngayong umaga. Nag-yellow pa rin yung mga parking. So tingnan nyo naman, may bata doon. So tambay-tambay muna mga 5 minutes kasi 9 ang umpisa ng klase. So ayun, labas tayo. Kakapalit ko lang ng gulong noong November 26, so late na nga daw yung palit ko ng gulong, dahil usually first week ng November dapat nakapalit na ako ng gulong. Dahil dito, alam nyo ba, sa Canada may dalawang gulong ang mga sasakyan dito, summer tire at winter tire. Kasi pag hindi ka nagpalit dito ng gulong ay pag makita ka ng pulis, may multa yon at violation yon. So mandatory dito na magpalit ng gulong
tuwing winter. So ayun.